Samantala, tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na magbibigay ang pamahalaan ng mga tulong at serbisyo sa mga Pilipinong apektado ng gera ng Israel at Hamas. Kabilang na dito ang livelihood at financial assistance. Ang sentro ng balita mula kay Mela Lesmoras, live. Audrey, siniguro nga ng DMW na may mga nakalatag na silang tulong at iba pang serbisyo para sa mga Pilipinong uuwi mula sa Israel at Gaza. At ang ilang mambabatas naman may mga mungkahi rin. Sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs patungkol sa nagpapatuloy na sigalot sa Israel at Gaza, tiniyak ng Department of Migrant Workers na may nakalatag na silang hakbang para sa mga Pilipinong magpapasyang umuwi sa bansa mula sa conflict areas. Ayon kay DMW OIC Hans Leo Kakdak, sanay naman na sila sa repatriation measures, kaya't sa gitna ng gulo sa Israel at Gaza, nakahanda na rin sila sa paghahatid ng naaayong tulong at serbisyo para sa mga kababayan nating magbabalik bansa. Malinaw ang direktiba rin ng ating mahal na Pangulo sa reintegration. So kami po ni Admin Arnel ay nag-commit sa Office of the President ng ganap na tulong katulad ng mga natulungan natin mula sa Sudan. Natutulungan natin sila pag-uwi para maka-move on, employment o livelihood o tulong pinansyal sa kanilang mga anak na nagpapatuloy ng pag-aaral. Tutulungan po natin sila. Meron din pong aspeto ng psychosocial. Kaugnay niyan sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, isinulong naman ni Overseas Workers Affairs Committee Chair Ron Salo ang pagbibigay ng upskilling, psychosocial development at capacity building measures para sa mga OFW nang sa gayon mapaigting pa ang bagong buhay na sisimulan nila sa bansa kung sakali. Samantala, si House Committee on Peace, Reconciliation and Unity Senior Vice Chair Sia Alonto Adjong naman nanawagan na para sa isang dialogo sa pagitan ng mga otoridad na may kinalaman sa gulo para maghari nawa ang kapayapaan doon. Habang si House Committee on Foreign Affairs Chair Rachel Arenas muli namang tiniyak ang masusing pagbabantay ng pamahalaan ng Pilipinas sa sitwasyon. Kaugnay nga niya, nagpasalamat din ang pamahalaan ng bansa sa magandang samahan at koordinasyon ng ating gobyerno sa Israel para nga sa masusing pagtugon at pagtulong sa ating mga kababayang apektado roon. What can give us comfort because the IDF or the Israeli Defense Force ay tinutulungan tayo to extract our kababayan. Kasi sila yung papasok doon eh. And doon at natutulungan nila tayo kahit dito sa ilang affected areas. Sila ang kumuha ng mga kababayan natin doon sa mga lugar na hindi natin mapasok at sila na rin ang naghatid doon sa mga hinanap natin. We have a very healthy relationship with the IDF with regards to extracting our kababayan. Audrey, sa ngayon bukod sa mga OFW at iba pang overseas Filipino sa Israel at Gaza ay nakatutok din yung mga mambabatas kung paano pa mas mapagbubuti ang sitwasyon ng ating mga kababayan abroad. Sa programa nga Bagong Pilipinas Ngayon, Audrey, maidagdag ko na lamang din, sinabi nga rin ni Congressman Salo na isinusulong na rin dito sa Kamara yung pagbibigay ng pension benefit sa ating mga OFW at iba pang benepisyo na maaari nilang mapakinabangan bilang sila nga rin ay mga bagong bayani ng ating bansa. Audrey? Mela, isa sa mga inalisan ng confidential funds ng Kamara, itong DFA para sa 2024, makakaapekto kaya yan sa pagresponde ng DFA sa mga ganitong sitwasyon sa hinaharap? Audrey, magandang katanungan nga yan para mabigyang linaw rin sa ating mga kababayan. Sa programa kanina sa Bagong Pilipinas Ngayon ay isa nga yan sa mga naitanong kay Overseas Workers Affairs Committee Chair Ron Salo. At ang binibigyang diin niya, ito namang confidential funds ay hindi naman kahit naman inalis yan ng Kamara sa DFA ay hindi yan makakaapekto sa kanilang serbisyo dahil generally ay may budget pa rin naman yung DFA sa mga programang ginagawa nila tulad nga sa pagtulong sa ating mga kababayan sa Israel at Gaza. At Audrey, dapat din natin linawin sa ating mga kababayan na yung pagtanggal naman na ginawa ng House Small Committee na talagang authorized ng Kamara ay hindi pa final kasi yung budget naman ay dadaan pa sa Bicameral Conference Committee at dadaan pa sa Malacanang bago tuluyang maisabatas. At Audrey, talagang sinasabi nga ng mga mambabatas, masusi nilang pinag-aaralan yung paglalaan ng pondo at dito nga sa kasalukuyang gulo naman sa Israel at Gaza, ang sinasabi nga nila may contingency funds
din na pwedeng gamitin ng ating mga otoridad kung sakaling mangkukulangin yung kanilang pondo. Pero as of the moment, ang sinasabi ng DMW at TFA ay sapat naman ang kanilang pamgastos dito nga sa pagtulong ng pamahalaan sa kasalukuyang gulo. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.